Kamusta mga kabataan at mga OFWs dyan sa abroad? Welcome back sa ating channel, #WalkWithLan. Ngayon may bomba tayong pag-uusapan na talagang nagpapainit ng ulo sa politika natin. VP Sara Duterte may banat tungkol sa mga ex-Marines. Hindi basta banat, matindi, pointed at puno ng katotohanan na dapat nating suriin ng malalim. Kung ikaw ay pagod na sa fake news at selective outrage, manatili ka rito. Ilang mga minuto tayo ng intellectual breakdown, facts over feelings, with a bit of witty sarcasm kasi, well ha, Philippine politics deserves it. Let's go. Hit that like button kung ready ka na sa truth bomb. Una, let's set the stage. Kamakailan ha, may 18 na individual na nag-claim na dating miyembro ng Philippine Marines o ex-Marines. Sila raw ang naging bagmen ni dating Ako Bicol Representative Saldico. Ano ang dala-dala nila? Suitcases daw, puno ng pera, billions in cash na ipinamimigay sa mataas na opisyal kasama na umano si PBBM mismo. Connected ito sa ICC investigation kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sabi nila, may coordination daw ng gobyerno natin sa ICC at ang pera para raw sa silence o iba pang anomalies. Nag-press con sila with Attorney Levy Baligod. Nag-submit ng affidavit sa ombudsman. Ngayon ang tanong, totoo ba? Questionable o political chatter? Pero ang focus natin today, paano ito tinugon ni Vice President Sara Zimmerman Duterte. Hindi siya nag-denial o nag-attack sa kanila. Sa halip, hinangaan niya sila. Let's quote her directly para fair at fact-based. Sa unang statement niya, February 26, 2026, I'm impressed by the courage of former Congressman Saldico's former security personnel who dared to speak out. Tapos sinabi niya, the testimony of the former security personnel of Saldico only proves my earlier warnings about the presence of the ICC in the Philippines until the kidnapping of my father. Wait, iba? Parang sinasabi niya, kami pa ang sinisisi dati ha. Ngayon, may naglalabas ng katotohanan. Huwag nyo i-dismiss. Then, March 5, 2026, mas matindi. Nakakabingi ang katahimikan sa mga allegations na ito. Sabi niya, habang ang accusations laban sa kanya ay agad ginawang hearings at fishing expeditions dito, deafening silence. Criticized niya ang civil society groups, religious leaders, at mambabatas na para sa transparency at accountability pero tahimik ngayon. Selective outrage. Yan mga best. Classic double standard. Ito ay example ng cognitive dissonance sa politics. Kapag ang katotohanan ay pabor sa kalaban, biglang mute. Pero kapag laban sa Duterte camp, non-stop noise. VP Sara is calling out the hypocrisy with surgical precision. Bakit tayo favor kay Vice President Sara Zimmerman Duterte? Ang narrative na ito. Una, ipinapakita niya na hindi siya defensive. Sa halip na i-deny o i-attack ang ex-Marines, pinupuri niya ang courage nila. Parang sinasabi, kung totoo man, imbestigahan natin lahat. Walang pinipili. Ipinapakita rin niya ang consistency. Matagal na niyang sinasabi na may ICC presence dito at ito raw ang proof. Imaginein mo ha, ang mga dating sumisigaw ng accountability. Ngayon ha, parang natutulala sa mic drop ni VP Sara Duterte. Where's your outrage now? Okay, mag-fact check din tayo ha. May Navy statement nga na hindi lahat Marines talaga at may dishonorable discharges pa. Pero ang point ni VP Sara ay hindi i-dismiss agad-agad. Dapat imbestigahan. That's mature leadership, hindi ba? Para sa mga kabataan at OFWs, ito ang dahilan bakit importante ang ethical thinking.
Huwag basta maniwala sa headline. Tignan ang context, motive at double standards. Anong mas malaking picture? Ito ay nagpapakita ng crack sa unity ng current admin. Kung totoo ang claims, malaking corruption scandal. Kung hindi, bakit tahimik ang critics? VP Sara is positioning herself as the voice of truth and sovereignty laban sa foreign interference via ICC at laban sa internal hypocrisy. Para sa 2028, strategic master stroke yan. Building her base by being the anti-establishment truth teller. Okay ito ang favorite lines ni VP Sara Zimmerman Duterte na pwedeng maging meme. Nakakabingi ang katahimikan. Deafening silence level, no? Concert without speakers. Okay, mga kaibigan, admiration sa courage ng ex-Marines. Salute sa tapang, pero sa inyo, tahimik. Para sa mga OFWs, overseas Filipino workers, isipin ninyo, habang nagtatrabaho kayo sa abroad para sa inyong mga pamilya, may mga nasa poder na naglalaro ng pera ng bayan. Dapat tayo mag-demand ng katotohanan. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Mga kabataan, mga OFWs na nanonood dyan sa Saudi, Dubai, Hong Kong, o kahit saan, huwag kayong magsawa, Okay, bakit ba talagang malakas ang impact nito? At bakit dapat kayo mismo ang maging concerned? Una, let's revisit her strongest line from March 5, 2026. Sabi niya, sadyang nakakabingi ang katahimikan ng mga civil society groups na dati ay mabilis maglabas ng pahayag, ng mga religious leaders na handang manindigan sa usapin ng moralidad, at ang mga mambabatas na nagsasabing sila ay para sa transparency at accountability. Wala nang mas matindi pa. Parang sinabi niya, kayo dati, pag ako o ang pamilya namin ang pinag-uusapan, parang may loudspeaker kayo. Ngayon, billions daw ang pera ng bayan ang inihahatid sa maleta. Connected pa sa ICC at flood control anomalies. Tahimik kayo. Selective amnesia ba ito? Ito ay classic selective outrage, isang psychological at political phenomenon kung saan ang galit o pagkondena ay nakadepende sa kung sino ang involved, hindi sa katotohanan mismo. VP Sara Duterte is exposing it surgically habang ang impeachment complaints laban sa kanya ay pinapaandar agad sa House of Representatives. May 10 days pa siyang i-answer as of March 5. Dito sa malaking aligasyon na ito, crickets deafening silence nga. Imaginein mo, kung si VP Sara ang involved sa ganitong bagay, siguradong may privilege speech agad, Senate inquiry at trending hashtags. Pero ngayon, parang nawala sa radar. Parang yung mic drop moment sa concert, lahat tumahimik bigla. Pero seryoso ito ang nagpapakita kung gaano ka-hypocritical ang ilang sectors at bakit mahalaga ito sa inyo. Para sa mga kabataan, kayo ang future voters. Sa 2028, kung patuloy ang ganitong double standards, paano natin maproprotektahan ang bayan? VP Sara Duterte is modeling what real leadership looks like. Hindi defensive, pero demanding ng impartiality. Hindi niya sinabi, wag imbestigahan. Sinabi niya, imbestigahan natin lahat. Walang pinipili. That's principled. Hindi katulad ng iba na tahimik kapag sila ang benepisyaryo. Para sa mga OFWs, kayo ang backbone ng ekonomiya. Remittances nyo ang nagpapatakbo ng bansa.
Pero kapag ang pera ng buwis nyo, na galing din sa pawis nyo abroad, ay inilalagay daw sa maleta para sa pribadong bulsa o foreign entities like ICC coordination, dapat kayo ang unang magalit. VP Sara is fighting for sovereignty at katotohanan. Kung totoo man ang claims ng 18 ex-Marines na hinangaan niya for their courage, ito ay proof na may malalaking anomalya sa sistema. At kung fake man, bakit hindi imbestigahan agad para malaman ang katotohanan? Okay, may Navy clarification na hindi lahat ay legit ex-Marines. Some dishonorably discharged daw. At palas dismiss it as a lousy script. Pero ang stand ni VP Sara, wag i-dismiss agad. Let the truths come out. That's mature, Hindi ba? Hindi siya nagpaparide sa drama. She's calling for accountability across the board. Ano pang mas malaking picture, Amid ongoing impeachment raps na pinapaandar habang itong issue na ito ay lumalabas, VP Sara is positioning herself as the anti-hypocrisy champion. Para sa mga kabataan at OFWs na pagod na sa trapo politics, ito ang laban para sa tunay na pagbabago. Walang takot sa katotohanan kahit gaano katindi. Comment down below sa tingin ninyo, bakit talagang nakakabingi ang katahimikan nila? Tama ba si VP Sara sa pag-call out or may iba pang anggulo? Sabihin ninyo at share this clip sa group chats nyo sa abroad kasi ang katotohanan ay hindi dapat manatili sa katahimikan. Okay, hanggang dito na lang po mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong lahat. At okay ano sa tingin niyo? Tama ba? Sa mga subscribe para sa susunod na deep dives. God bless the Pilipinas. Stay woke, stay informed. Peace out. Mabuhay ang Pilipinas.